Hello, welcome back sa tutorial na to, tutorial number 22 sa ating grocery inventory system. So ito yung huling video sa ating video series na grocery inventory system na project. So yung gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng login form. Papakita ko muna sa inyo yung finished project na ginawa ko. So bali ito yung gagawin natin. So ganito. So para magawa natin yan, kailangan natin gumawa ng okay, so sa project natin pwede natin kapihin itong cashier. So para i-edit na lang natin, tapos i-paste natin dito. So yung gagawin natin is copy, tapos paste natin dito, refactor copy, tapos lagyan natin login form, tapos refactor, tapos design. Dito delete natin to. So dito palitan natin, okay, delete natin to. So ito kailangan to, delete natin. Tapos dito lagyan natin login system. So decrease natin, okay, dito natin lagay, delete natin to, delete natin yung mga label. So dito delete natin yan, tapos delete natin ito, copyhin natin yung color. So ito yung bali na color yung gagamitin natin, no? So copy natin, so copy natin yung color na yan, tapos delete natin yan, tapos lipat natin dito, lagyan natin yung ano natin. So pasok natin dito yung login, tapos match natin sa size ng ating frame. So yung G-panel natin, tapos dito so yung gagawin natin, so increase natin yung size, tapos login, tapos yakit natin sa taas. So yan, tapos itong edit natin itong combo box. So hindi natin kailangan, so natin yan. Tapos itong button na to delete natin, tapos move natin dito sa taas. So bawa ganyan. So tapos username, password. So dito palitan natin tong pangalan ng button. So login, tapos dito cancel. So kayo yung bahala sa design, kung ano yung klaseng design na gagawin nyo sa yung login system. So dito adjust natin ng konti. So okay, bali ganyan, move natin to dito, tapos okay, so select natin yan, tapos move natin dito. So siguro ganyan, okay, tapos stylean natin to para mas maganda, medyo maganda. So properties tayo, tapos sabihin natin italic. So para medyo okay, parang pangit, no? So balik natin, so bold na lang, tapos okay, sabihin natin 40, okay, para medyo mas malaki. Okay, tapos liitan natin itong frame. Okay, liitan natin. So
ganyan, select natin. Okay, so dito, angat natin ng country. So, ganyan. Tapos, dito, palitan natin to ng pangalan. So, text button login. So, btn login. Click natin yan, okay. Tapos dito, cancel. Cancel. btn, tapos okay. Dito, text username, tapos dito, password. So, okay na yan. Tapos, save natin. Gagawin natin, palitan natin yung kulay. So, pili natin right click. Properties. Tapos, paste natin yung kinapi. So, yan. So, may login form na tayo, no? So, dito, yan natin, ha. Kung na itsura ng login form natin. So, tapos, click natin yan. Okay, tapos, okay, check natin. Okay, so may error. So, fix muna natin. So, dito tayo. Hindi natin to kailangan ang update table. So, delete na lang natin to. At saka combo box. Wala na tong combo box. So, delete natin to. So, delete. So, okay. Tapos, dito tayo. Sa update table, delete natin yan. So, dito tayo sa red, no? Makikita natin kung ano yung error. So, hindi natin to kailangan tong ano to, update table at saka gtable. Ito hindi natin to kailangan kasi wala man tayong table. So, delete natin yan. Tapos ito, delete natin tong delete natin yan. Tapos, set in ID. Okay, delete natin yan. So, okay, delete button. So, ID. So, dito. Okay, integer. So, index. So, ito. Okay. So, gtable. Gtable 1. So, ito. Okay, delete lang natin to. So, delete natin to. Delete natin yan. Ayusin natin yan mamaya. So, gawin natin dito is click natin yan. Dito yung value. So, wala tayong table. So, delete natin yan. So, wala nang error, no? So, try natin run. So, kita natin. Ito yung naging itsura. So, kung gusto nyo hindi makita yung frame dito. Ito. Design. Login, design, click properties. Tapos hanapin nyo yung undecorated. So dito undecorated, tapos yung undecorated set undecorated. So saan yun dito? Border background. So okay, saan ba yun dito? So dito sa code. Okay, parang panel yung naano natin eh. So, panel yung na-click natin. So, dapat J-frame. Tapos dito. Tapos, undecorated. So, dito. Undecorated, check natin yan, no? So, undecorated, check natin yan. So, tapos, hilain natin to ulit yung frame. Match natin siya dito. Tapos, save natin ulit. Okay, run natin. So, ito na yung bali yung login system ng ating ginawa na ano. So, okay, so yung gagawin natin is yung table. So, punta tayo dito sa design, login. Okay, so dito sa login, username, so i-text. So, instead of insert, kailangan select. So, select from cashier, where username is equal to question mark and password is
pa to, question mark. So set string text user password. So tapos update, execute update. Tapos dito check natin, no, lagay tayo ng if statement. If dito sabihin natin rs statement dot execute query. So dito delete natin to. Tapos check natin rs.next. Gawin natin is kung merong result yung gagawin natin. If rs.next, then ano nga ba yung gagawin natin dito? Instantiate natin yung post equals new post. Okay, dito sa punta tayo sa post, tapos gawa tayo ng constructor. So copy natin to ulit. Dito declare tayo ng string cashier name. Tapos dito string cashier name. Tapos initialize natin yan. So initialize natin yan. Cashier name. Tapos dito ano yung gagawin natin is kunin natin yung label ng ating dito. So right click natin yan, text cashier. Tapos dito lagay natin dito text cashier dot set text. Tapos pass natin yung cashier name. Tapos gumawa tayo ng constructor dito guys. Tapos balik tayo sa ating login form. Dito sabihin natin hide current window. So the current window yung ating window. Tapos dito sabihin natin p instantiate tayo ng new post. Tapos username text username yung gagawin natin dito. Text username dot get text dot get text. So username dot get text dot set visible. So no suggestion gawin natin dito dot set visible to true. Okay, so bali yung ginawa natin dito is pag maklik natin yung login, pag click natin dito sa login button, so yung ma-instantiate na page is yung post natin. Ito yung ma-instantiate natin, dito tayo papasok. Tapos i-return niya yung kung ano yung username na nandito. Tapos so kung ano yung username dito sa field text username get text, so pass niya dito sa constructor natin na ginawa dito sa dito, pass niya dito. Pag pass ng string, i-assign niya dito sa field na ginawa natin dito sa post. Tapos set natin yung label to string. So okay, so try natin. Close muna natin to. Close natin yan. Close. So gawin natin is run natin. Halimbawa password. Tapos dito 6. So dito, so kinuha niya yung pangalan, no, ng ano cashier natin na login. So dito yung gagawin natin dito is text username. Gawa tayo ng balik tayo sa login form. Dito check tayo. So else g option pane dot show message dialog this. Tapos dito message, sabihin lamang natin ang username or password incorrect. So
incorrect. So, incorrect. So, tapos remove empty space. So, run natin ulit. So, login. Tapos, password natin. So, username, password is incorrect. So, dito ulit, login. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, okay. So, yung mangyari is, nakapasok tayo tapos kinuha yung label. So, pwede tayo maglagay ng product dito. Halimbawa, 4, enter. Tapos, 3. Tapos, dito, 19. P. So, recorded updated. So, cancel. So, may receipt dito. So, okay. Yung pangalawa naman gagawin natin dito is, dito sa pag-click ng cancel, bali dito. So, delete natin to. So, delete natin to, delete natin to. So, dito ilagay natin is, ano yung pangalan ng login form natin? Login form. Login form. Okay. Form equals new. Login form. Tapos, this dot hide. Tapos, gawin natin dito is, form dot set default, tapos exit, close. Okay, tapos round natin dito sa try and catch block. So dito cut natin yan, Ctrl X, dito lagay natin dito. So tapos run natin ulit. So cancel. So okay, so run natin okay. So, cancel, set default, okay. And close. So, bali yung gagawin natin dito sa yung gagawin natin dito sa iba. So, halimbawa dito sa design, bali, cashier. So, cashier, mouse click. So, cashier, meron na. So, dito sa dito sa post, yung gagawin natin is bench, mouse clicks. Yung gagawin natin dito is mag-instance tayo ng login form. So, login form equals new login form. Tapos this dot hide, tapos form dot set visible to true. So dapat ito yung ma-instantiate kapag pag-click natin sa tapos click natin surround, tapos copy natin yan dito din sa post or sa brand. So, dito sa brand, lagay natin dito, events, mouse click. Tapos, kaya tayo konti. Set visible, okay. So, ito dapat login dito. So, login. So, dito sa product din. Pag-click niya sa post bali, yung gagawin natin is, dapat doon sa login page natin siya i-redirect. So, i-direct natin siya sa login page. Okay. So, sa cashier. So, sa cashier din. Tingnan natin dito. So, dito cashier, mouse click. So, dito imbis na okay. So, dito design. Pause. Bench, mouse click. So, dito palitan natin. Copy paste, okay? So yung gawin natin is pag click natin, halimbawa login, Gmail, ito password, login. Okay, so halimbawa nandito tayo sa category. So pag click ng post, dapat login page, okay? So para makuha natin yung name niya pag login, okay? Gmail, tapos password ulit.
Yan, tapos okay, sa brand wala. So category products. So dito lang sa post lagyan natin. Okay, so yung pinakauli na gagawin natin is para sa exit button. So yung gagawin natin dito is pag exit natin, pag exit lagay tayo ng events, mouse click. So dito sa exit, bali kung ano yung pangalan ng page natin. So halimbawa category. So category C equals new category. Tapos this dot hide. Tapos C dot set default close operation. Exit on close. So tapos surround natin yan with black try and cuts. So copy lamang natin to dito sa post. Pag exit natin, yun din yung gagawin natin, no? So events, mouse click dito, bali palitan natin to ng post. Okay, post. Tapos dito new post. So dito palitan natin ng P. Okay, dito sa brand, ganun din gagawin natin. Pag exit natin sa brand, dapat yun din yung gagawin natin sa mouse click. Tapos so sana yun. So dito yung gagawin natin, brand B equals new brand. So B or copy paste lang natin yung kinapi natin, no? So palitan natin dito brand, tapos P, palitan natin dito brand, tapos dito B. Ganon din sa product. Ang gagawin natin dito is right click, events, mouse click. So dito din copy paste. Tapos so yung gagawin natin dito is product. So product. So make sure lang natin na tama yung spelling natin. Tapos new product. Tapos dito lagay natin P. So dito natatapos yung tutorial natin sa ating grocery inventory system. So maraming salamat sa panonood. Kung meron kayong mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment section. At kung nagustuhan nyo yung tutorial natin, please subscribe, like, at pakishare na rin sa video na to. So thanks for watching, guys.